Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng MDTV channel, post nila 1 hour ago. Naglabas ng statement ang kampo ni Congressman Romualdez na humihingi ito ng travel clearance sa Kamara upang makapagpa-check ng mabuti sa ibang bansa. Humihingi din umano ng pangunawa ang dating House Leader sa mga mamamayan dahil sa pagliban nito sa trabaho nitong mga nakaraang linggo. Ngunit hindi naman umano pinababayaan ang kanyang opisina at ang kanyang distrito. 14 days ang hinihingi ng kongresista sa Kamara na paintulot upang makapagpagamot abroad at nangakong babalik agad sa loob lamang ng 14 days. Okay. So, chinek ko, ginugol ko tungkol nito. I'm sorry, wala akong ibang nakitang post o news sa mainstream media tungkol nito. Kaya, I am not sure kung totoo itong post na ito. Okay, granting lang na totoo. Ang unang tanong dyan is, ano ba ang sakit ni dating Speaker Martin Romualdez? Hindi kasi klaro dito sa post. Kagaya ni dating Congressman Saldico, na pag-alaman na lang natin na wala tayong kaalam-alam, umalis na pala. Dahil lang sa social media na i-post na nandun na. So, later on na lang natin nalaman na mayroon siyang travel clearance sa Kamara. So, kulang sila ng transparency. Yung pag-alis ni Saldico. Parang itinago. So, sinasabi na may sakit sa puso, kaya lang up to now, wala silang maipakita na medical proof na may sakit nga siya. Nagbiyahe siya papuntang Paris, France, Singapore, Dubai, Madrid, Spain, at kung tama yung post ng mga netizens, by this time, October 4, pabalik na siya sa Singapore. So, totoo bang may sakit si Saldico? Hanggang ngayon, wala pa rin tayong prueba na totoong may sakit. So, dito na ulit kay Speaker Martin Romualdez, dating Speaker. Sana, for transparency. Kasi, yung mga ginagastos nila, pera natin yan eh. Pwede ba magpakita naman kayo ng medical certificate, pinirman ng doktor, para malaman ano ba yung sakit, gaano kalala. Kailangan ba talaga nasa ibang bansa? Yun po ang tanong. Okay, next question. Aaprobahan ba ito ng House leadership? Ano sa tingin nyo? Granting na totoo itong post nito, pagbibigyan ba? Kung ako yung tanungin, pagbibigyan yan. Kasi nga, sabi ni Congressman Barsaga, yung speaker ngayon, Boji D, Romualdez Jr. daw yan. Ikinampan niya mismo ni Romualdez na siya ang papalit sa kanya. Sa tingin ko, hindi nila kayang tanggihan si Romualdez. Go pa rin. So saan bansa? Hindi rin malaman. US, ano. And then next, pangako, 14 days. Tanong, toto pa rin ba ang pangako? Babalik in 14 days? Again, kung ako ang yung tatanungin, once na pinalabas yan, hindi na yan babalik. Goodbye Philippines. Parehas na sila ni Saldico. Kaya I don't know kung anong mangyari sa investigation na ito sa ICI at saka dito sa Blue Ribbon. Nawawalan na ako ng tiwala, lalo na sa ICI. Yung sabi nila na
isusupway na daw nila si Romualdez at si Saldico. Paano? Mapipilit ba nila kung hindi mag-attend? Wala namang contempt powers itong Wala namang contempt powers itong ahensyang itong ICI na ito. Kaya ano lang ito? Drama. I'm sorry to say this. Opinion ko lang ito. Wala na akong katiwa-tiwala sa ICI. Sa Blue Ribbon, meron pa. Kasi nandyan yung mga iba't ibang senador na lalo na si Senator Marcoleta. Hindi nila maluluko yan. So sana ipagpatuloy ang pagtawag. Kasi ang announcement ni Senator Lacson, ipapatawag na daw nila si Saldico at Martin Romualdez sa susunod na hearing. Ang tanong, kailan ang susunod na hearing? Example, next week, hearing, inaprubahan ng Kamarang Travel Authority. Paano mag-attend si Paano mag-attend si Romualdez? Wala na. Kung sa pa, director, script, tapos na ang tapos na ang script. I-approve muna, opinion ko lang ito. Opinion, I might be wrong. I have no basis, just speculation lang ito. I-approve nila ang travel allowance ni Speaker Martin Romualdez, then mamaya i-schedule na. ICI ba yan o Blue Ribbon? Ipapatawag. O, paano mag-attend? Nasa abroad. At least pinatawag. Sabi nila, wala kaming sinasanto. Sinupwe na namin. Hindi nagdating. Wala na kaming magawa. Wala na kaming magawa. So, nakakalungkot po itong pangyayaring ito na bilyones o trillions. Kung itong 3 taon na nakaraan, itong administrasyon ito, 1.47 trillion pesos ang budget insertions according to Congressman Edgar Erisay. Paano pa natin mapapanagot yung mga pinaghinalaan kung ganito na travel sa abroad, then mamaya hindi na babalik. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa among area, sa among tanom nga kape. So mag-abuno karon mo na ni ang itsura sa among kape nga tulo na kabulan. So among giabunuhan. So naanay mga sanga So tambok yun ang among kape. Gawas nga hinlo, ginabunuhan pag yun og among gina-sprayhan. Tagas na gid ang among kape. Naanay mga sanga-sanga. Og karon maupod ni ang duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom mga kape. So maayo gyapon ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom mga kape. Naanay mga sanga Ug karon human sa pag-abono mag-spray na pud mi sa among kape.
sa kape. Maayo na